Bagsak ang stock market. So, anong gagawin mo? Hey! Hello! Kamusta po kayong lahat? Welcome to another episode of Retironario. Ako po si Nini. Jarvis? And nandito na naman tayo para sa isang very interesting topic. And of It's course, very timely. yeah, because it's about the stock market. So, bagsak ang stock market. So, anong gagawin mo? Okay, madaming nagtatanong sa akin Yes, yung mga nagme-message subscriber. sila. Pero bago tayo magtuloy, disclaimer muna tayo. The information provided is general in nature and does not constitute financial advice. For guidance tailored to your specific circumstances, please consult a qualified financial advisor. Alam naman natin yung ginawa ni Trump, yung tariff war. Ano? Nung nag-assume siya ng office nung January 2025, ito yung isa sa mga agenda na sinabi niyang gagawin niya. Yung mag-i-impose siya ng tariff sa lahat ng bansa. Pero ang majority o yung laki ng tariff ay nakafocus sa Mexico, Canada at China. Kasi ito yung malaki ang trading na nangyayari between these countries. So, ano ba yung tariff dun sa mga nalilito pa rin? Okay. Ito ang tax na Binabayaran nung nagdadala ng produkto nila sa US para maipasok sa US market yung produkto nila. So basically, yung nagdadala ng produkto ay nakabase sa Amerika. Okay, so alimbawa, ako ay businessman na nakatira sa Amerika, mag-i-import ako ng mga produkto Galing Mexico, China, Canada. kung So saan magbabayad ako ng tax ngayon sa government dahil doon sa pagpasok ng produkto na gagamitin ko sa aking business. At dahil sa tinaasan nga ni Trump, nag-alma ang halos lahat ng mga bansa na nagdadala ng mga produkto na yun sa Amerika. So dahil dito sa tariff war na to, naapektuhan yung stock market. So yung S&P 500 at Nasdaq 100 bumagsak from January 19 to April 2025. Yung S&P 500 bumagsak ng 10%. At yung Nasdaq 100 naman ay 12.37%. So ito yung sa span of 3.16 months. So sa ganun kaikling period, ganun kalaki ang ibinagsak ng stock market. Yun ang tanong. Kasi nga dahil sa market uncertainties, ini-expect ng mga investors na hihina ang performance sa mga companies. Kasi since magkakaroon ng tariff, yung tax na yon ay kailangang ipasa nila partly sa mga consumer. So para ipasa yung tax na yon, tataasan nila ngayon yung produkto nila o yung services na pinoprovide nila. Ganyan ang nangyari o epekto ngayon sa stock market. Pero tingnan muna natin ano ba ang history ng S&P 500 ano? For the past 25 years, nung 2000 to 2002, bumagsak din ang stock market, ang price ng S&P 500. Pero hindi ito dahil sa tariff. Parang hindi ko matanda ko anong nangyari ng 2000 to 2002. Pero bumagsak ito ng 46.28%. Maski na bumagsak siya, nung lowest point niya ay nung 2002, kung ikukumpara natin yung increase niya ngayon, nag-increase pa rin siya ng 577.72% in 23 years. Over a period of 23 years. Oo. So, ibig sabihin, that's how old our youngest daughter So, maski na bumagsak ang stock price noon, naka-recover pa rin ang S&P 500. And then, noong 2007 to 2009, ito naman yung property market boom na bumagsak din. Nag-pop yung property market, bumagsak ito ng 52.56%. Mas malaki ang ibinagsak nito. Pero kung titingnan natin, after 16 years ng pagbagsak ng S&P 500, naka-recover ito. Nagkaroon pa ito ng increase ng 651%. Okay, so nakaka-recover siya. And then, yung 2021 to 2022, ito na yung COVID, ito na yung war in Ukraine, high inflation rate, high interest rate, bumagsak din ng 24.77%. Pero after 3 years, nasa 54% na ang kanyang in-increase. Meaning, sa present na yung after 3 years ngayon na yun. Okay, ano ang lesson na makikita natin Yun dito? nga, tatanong ko sa iyo eh. Okay. Ano yung lesson? Ang lesson natin dito, okay, yung market downturns are inevitable. Ibig sabihin, mangyayari. Inevitable meaning sa ayaw at sa gusto natin. Mangyayari at mangyayari yan. Okay? Ang tanong lang, hindi natin alam kung kailan. Okay? Yeah. Isa din sa nakikita natin dito, laging nakaka-recover ang US market. Okay? So, napakita Kasi naman nga, natin
Pero alam naman natin lahat, one of the strongest, if not the strongest So nakikita markets. natin na nakaka-recover talaga ang S&P 500 o yung mga company sa USA. Ang problema nga lang, hindi natin alam kung kailan siya magsisimulang makarecover. Hindi natin alam kung hanggang kailan babagsak siya. Hindi natin alam kung kailan siya magsisimulang tumaas. Okay, so yan yung mga alam natin. Anong ang reaction ng mga investors during market uncertainties? Yung unang-una, fear o natatakot sila. Okay, dahil natatakot sila, ang nangyayari ay Bebenta yung iba, na nila yung portfolio nila. binibenta nila yung mga stocks nila. Yung iba binibenta for a loss. Yung iba binibenta for a profit. Parang nangyayari, nagkakaroon ng uncertainty, natatakot yung mga tao. And then, yung iba din, nag-wait sila until the market recovers before investing. So, yung iba, doon muna sila sa sideline at nakikiramdam kung tataas na ba o hindi. Pag tataas na or pag nakikita na nilang tumataas, saka palang bumibili. Pero yung iba, hindi na nag-aantay. Bumibili na lang, okay? Kasi nakikita nila na bargain yung So presyo. regardless of anong nangyayari, basta pag mura, bili sila ng bili. So, iba-iba ang reaction ng mga tao. Pero karamihan ng mga tao ay dahil sa takot, binibenta nila for a loss. O yung iba, pagkabenta, bumibili ng gold o bumibili ng ibang commodity. o nilalagay lang sa savings account para hindi bumagsak. Pansamantala. Okay. So, ano ang strategy natin sa Retironaryo? Oh, ito naman yung Okay. reaction mo. Parang Ito yung ganon. aking strategy na ginagawa. Okay? At ito din yung sinasabi ko sa aking mga subscriber. Number 1, invest money only that you will not use until you retire. Ang ilalagay mo lang invest na pera ay yung hindi mo talaga kakailanganin. Ibig sabihin, maski na bumagsak ang presyo, wala kang pakialam. Kasi hindi mo naman kailangan yung pera eh. Kakailanganin mo yan after 10 years pa. Paano yung karamihan sa mga subscribers natin talagang yung gusto lang pang-invest eh. Medyo hindi ito ang status ng pera nila eh. Yun nga ang problema. So, yung iba kasi, nag-i-invest yung pera na Most likely kailangan nila Oo. sometime in the future. Oo, so nangyayari, since kailangan nila, napipilitan silang ibenta yung stocks for a loss. Kung kayo ay mag-i-invest sa stock market, ito yung pera hindi nyo gagamitin. Hindi nyo kailangan sa everyday expenses nyo. Okay, so yun yung number 1. Number 2, you need to make sure meron kayong emergency fund, at least 6 to 12 months worth of pera, no? This will give you a better chance na hindi nyo gagalawin yung investment nyo kung mawalan kayo ng trabaho. So bakit mo naman iniisip na mawawalan sila ng trabaho? Kasi nga, may mga instances na pag-recession talaga, nagkakaroon ng layoff, nagtatanggal ng mga tao kasi yung mga businesses, nahihirapan na silang kumita dahil sa mataas na nga yung expenses nila. So, kung ganun na mangyayari at isa tayo sa mawawalan ng trabaho, wala kang pang-invest. Kung tayo ay may emergency fund, malaki ang posibilidad na hindi natin gagalawin yung investment natin kasi meron pa tayong emergency fund na pwedeng gamitin sa ating everyday expenses. Hopefully, yung emergency fund na yon is enough yon bago tayo makahanap ng bagong trabaho. And then number 3, it would be ideal if you have health and accident insurance. Alam ko, pinag-usapan na natin to at the beginning of the earlier episodes na Retironaryo. Paano mo set up yung sarili mo? So, bago tayo mag-i-invest, bago tayo mag-invest sa anong investment, dapat meron tayong health and accident insurance. Kasi, kung halimbawang may mangyari sa atin, hindi natin gagalawin yung investment natin kasi meron tayong insurance na pwedeng paghugutan ng gagamitin sa panggastos. And then, dapat mas maganda kung meron tayong stable employment, hindi tayo casual. Kasi kung casual tayo ang unang-unang matatanggal pag nagkaroon ng recession. Pero kung tayo ay full-time employees, mas malaki ang tsansa na tayo ay hindi uunahin sa pagtatanggal. Okay? Unless na magre-restructure sila. Dahil din dito, kung meron tayong stable job, may increase natin yung ating cash reserve to buy more stocks. Yung iba pa natin kailangan pagtuunan ng pansin, kung tayo ay mag-i-invest sa stock market, we should buy only companies with wide moat and great fundamentals. Okay, very briefly, ano yung moat and fundamentals sa mga bago-bago pa sa channel natin? Pag sinabi natin wide moat, ito yung mga kumpanya na mahirap kalabanin, mahirap ikumpetensyahin. Kung ito ay magagandang kumpanya at mahirap kumpetensyahin, ibig sabihin
sabihin, hindi sila basta-basta malulugi in times of recession. Great fundamentals, ibig sabihin, talagang maganda, kumikita yung kumpanya na Okay, to. I'm sure magtatanong sila, paano malalaman kung may wide moat at great fundamentals? Mag-e-enroll sila sa course mo. Okay, so para malaman meron nila tayong itong mga stock to. investment course na binibigay. Piniprepare, Okay. yeah. Meron din tayo dapat enough cash reserve sa ating portfolio. What does that mean? If you currently have a stock that has 5% profit or less, ibig sabihin hindi pa masyadong kumikita, dapat meron kayong enough reserve para just in case na bumagsak ang presyo ng stock na to, pwede pa tayong bumili at sa mas mamurang halaga. Merong very specific price level na tinuturo ako kung saan tayo dapat bumili. Hindi ito yung basta-basta ka na lang bumibili. So, Again, hindi masyadong available yung info na yan until mag-enroll sila sa course mo. So you buy at very specific price levels. Ito ay hindi yung willy-nilly ka lang nabibili. In Tagalog, lagi mo sinasabi sa akin, bara-bara. Okay. Willy-nilly, bara-bara. So invest less, ang pwede pang strategy, invest less in individual stocks and more on ETFs. Ang ETFs, ito yung exchange traded funds. So ito ay pooled of companies na nasa isang fund. So pag bumili ka ng isang ETF, bumibili ka ng madami. So isang halimbawa ng ETF ay yung SPY o ito yung exchange traded fund na nagtatrack ng S&P 500 o yung QQQ o ito naman yung ETF na nagtatrack ng Nasdaq 100. Okay, meron na rin tayong episode na nadidiscuss yung QQQ na yan. Dahil pag sa ETF tayo nag-invest, malilesen natin yung volatility. Hindi siya masyadong ganun kagalaw ang presyo. Unlike yung mga individual stocks. This strategy can potentially give you a compound annual growth rate of between 12 to 30% in the long run. Lagi kong sinasabi yung ating portfolio, more than 3 years old na, mag 4 years old na, no? Ang compound annual growth rate nito before yung kay tariff war na yan is nasa 36. Ngayon, dahil sa tariff war, bumaba siya ng 30% or 31%. Pero Okay pa malaki rin. pa rin yun. Malaki pa rin. Kasi yung mga kumpanya na binibili natin ay talagang magagandang Wide moat. kumpanya. So ito yung pang matagalan na kumpanya na hahawakan natin. Hindi natin ito binibenta. Yun, that's it. That's it. So yun yung strategy na sinasabi natin para ma-ensure natin na hindi natin gagalawin yung ating investment at malaki ang posibilidad na makaka-recover kaagad yung ating portfolio in times of market uncertainties. Ako naman, ang key takeaway ko dito sa episode na to, dahil nga sa marami nagtatanong, how should they react sa ganitong mga sitwasyon? Kung confident kayo dun sa companies at confident kayo sa strategy nyo, hindi dapat masyadong pairalin yung fear, yung mga kung ano-ano. Basta alalay lang tayo sa ating inaalagaan na portfolio. Parang ano na yan as a parang strategy. halimbawa nag-franchise ka o bumili ka ng isang business o franchise na Jollibee. Kapag bumagsak ba ang stock market ibibenta mo ang Jollibee ang business mo? Hindi. Gagawa ka ng paraan para makabenta ka pa or gumanda Parang ang business. nung COVID, how to pivot during times of uncertainty So, ganun to din. survive. Ganun din ang stock market. Pag bumili ka ng kumpanya, hindi mo dapat binibenta yan kasi part owner ka na yan. At saka, ang isa ko pang second na key takeaway dito, yung sinabi na rin natin in our early days sa Retironaryo na, ano ba ang mga karakteristik ng isang good investor? So, tibay ng dibdib. Alam mo yun, May yung mga... pasensya. Merong, pinag-uusapan natin na meron kang goal. So, pag may goal ka, nakafocus ka sa goal mo. Parang ganon. So, pag may mga ganito, syempre, kahit naman tayo, kaya nga marami nagme-message sa'yo, nagtatanong. Kasi siguro, akala nila meron ka rin ganong feelings or kahit pa paano apektado ka rin. Hindi natin maiwasan yung fear. Talagang nararamdaman ko rin yan. Pero dapat yung fear na yan, i-take advantage natin na gumawa ng tama. Okay? So, halimbawa, isa nating ginawa kong diskarte. During the tariff war, inanalyze ko yung portfolio natin. Meron tayo yung 3 stocks na hindi nagpe-perform for the past 3 years. At merong isang stock na nagbago yung kanyang moat rating. Naging hindi maganda yung moat rating. Binenta ko yung 3 stocks na yon para magkaroon tayo ng cash reserve. So, dahil sa nagkaroon tayo ng cash reserve, meron akong mga ibang opportunity na nakita na mas magandang stocks na dapat bilhin, dahil mas mura, bumagsak ang presyo, bumili tayo. So, ngayon, mas maganda ang performance ng stock natin ngayon, ang portfolio. So, yung mga ganun decisions, actually,
nakakatulong yung ganitong situation para malaman mo kung ano gagawin mo sa mga stocks na meron ka. Okay? So, hopefully po, sa episode na to, nakatulong kami ng konti to alleviate some of the fear or yung medyo kalituhan ninyo. Sana nakatulong kami na ma-clarify siya. So, if you have further questions, don't hesitate to email us at veterinario@gmail.com or message us on Facebook or YouTube. Nagre-react naman tayo sa mga questions nila. At kung interested pa kayo sa nitty-gritty or sa specific strategy o talagang gusto nyo matutong mag-aral, wait for the course na ilo-launch namin late this year. Pero yung mentoring program, if you need more support sa portfolio nyo na in-announce na natin from the other episode, reach out to Jarvis and pag-usapan nyo paano yung gagawin na specific na strategy. Kasi minsan po, pagka merong mga messages na mga may general na tanong na madaling sagutin, walang problema. Pero may mga messages na masyado ng specific yung mga concerns nila. Hindi na ganun simple na may message mo lang yung sagot mo. Kailangan analysis, kailangan pag-usapan, kailangan mag-meeting. So, ibang level na po yung support na kailangan nyo. So, if you want us to help you with that, reach out pa rin kayo sa amin. And then, we'll go from there. Okay? So, thank you very much. Hanggang dito na lamang po. And stay tuned for our next episode. Ito po si Mimi, Jarvis, na nagsasabing, sama-sama tayo maging Veterinaryo. veterinaryo. Bye!